Ayan. Before we proceed po sa ating praise and worship, yung una pong song nakakantahin natin for this morning ay sariling composition po ito ng ating worship team. Ang title niya po, Sa Piling Mo. Ito po ay hango, ang lalim, hango sa Bible verse, kung alam niyo po yung Matthew 9. From verse 20 to verse 22. Sabi po dito, habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di gumaling ang babae. Sa piling ng Diyos, sa presensya ng Diyos, tunay po na may kagalingan. Amen? Naniniwala po ba kayo na ang presensya ng Diyos ay nandito ngayong umaga? Kung naniniwala ka na ang presensya ng Diyos ay nandito ngayong umaga, pwede ding mangyari sa'yo yung nangyari dun sa 12 taong babae na dinugo. Pero dahil nagkaroon siya ng pananampalataya sa Diyos, na Lord, mahawakan ko lamang ang laylayan ng iyong damit, ay gagaling na ako. Sige po, baka may mga nais ka ding mangyari ngayong umaga. May matagal ka nang pinagpipray sa ating Diyos. May gusto kang ma-achieve, ma-receive. Ang sabi ng Diyos, pinagaling yung babae dahil sa kanyang pananampalataya. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Kung nangangailangan ka ng kagalingan, ang presensya ng Diyos ay nandito ngayong umaga. Tanggapin mo ang kagalingan na nagmumula sa ating Diyos. In Jesus' name. Kung nangangailangan ka ng pagpapalang pinansyal, hindi mo na alam kung saan kukunin yung pambayad ng tuition ng anak mo, kung saan kukunin yung pambayad sa mga pinagkakautangan mo, sa presensya ng Diyos, may pagpapala. Tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos ngayong umaga dahil inuna mo siya. Kung ikaw ay nangangailangan ng kapahingahang pisikal, ang presensya ng Diyos ay nandito ngayong umaga. Tanggapin mo ang kapahingahan na nagmumula sa kanyang presensya. Dahil sa piling ng Diyos, maraming pagpapala. Sa piling ng Diyos, maraming miracles na magaganap. Sa piling ng Diyos, ang mga imposible ay magiging posible. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay po natin tanggapin at itaas ang pangalan ng ating Diyos. Maraming salamat, Ama. Ngayon pa lang tinatanggap na namin yung mga dinidesire ng puso namin. By faith, naniniwala kami na ipinagkaloob mo na po ito. Naniniwala kami, Lord, na sa piling mo may kagalakan, sa piling mo walang kasakitan, sa piling mo may pagpapala, sa piling mo lamang namin matatagpuan ang tunay na satisfaction ng buhay. Hallelujah! Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Oh. Hallelujah! Oh Diyos! Sabay-sabay po nating awitin. Panginoon, ako'y lumalapit. Yes, Lord. Naniniwala ako'y yung naririnig. Yes, Lord. Nagtitiwala ako'y damamuri. Bawat takot ko'y ngayon aalisin. Amen. Sa piling mo,
presensya mo. Walang kasakitan, pangako mo, panghahawakan ko. Ako'y sa'yo, di ako iiwan sa piling mo. Panatag ako sa presensya mo. Walang kasakitan, pangako mo, panghahawakan ko. Ako'y sa'yo, di ako iiwan. Ikaw ang kalakasan, hawak kang kinabukasan ko, kataas-taasan. Panginoon, di ka nang babago, ikaw ang kalakasan. Come on, church! Hawak kang kinabukasan Yes, Lord. ko, kataas-taasan. Panginoon, di ka na Yes, Lord. babago. Ikaw ang kalakasan, hawak kang kinabukasan ko, kataas-taasan. Panginoon, di ka nagbabago. Di ka nagbabago. Sa piling mo. Sa piling mo, panatag ako. Come on, let's Sa declare. presensya mo, walang Yes, Lord. kasakitan. Pangako mo, panghahawakan ko. Ako'y sa'yo, di ako iiwan sa piling mo. Panatag ako sa presensya mo. Walang kasakitan, pangako mo, panghahawakan ko. Ako'y sa'yo, di ako iiwan. Ikaw ang kalakasan, hawak kang kinabukasan ko, kataas-taasan. Panginoon, di ka nagbabago, ikaw ang kalakasan, hawak kang kinabukasan ko, kataas-taasan. Panginoon, di ka nagbabago. Hallelujah! Maraming salamat, Ama. Dahil tunay na sa piling mo ay may panibagong sigla at panibagong kalakasan. Tatakbo ngunit di mahabol, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa mo ay nasa iyo. Tatakbo ngunit di mahabol, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa mo ay nasa iyo. Tulad ng agila ay maiilan lang nang may panibagong sila. Ako ay agilang maiilan lang nang may panibagong sila. Ikaw ang aking nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangangaling. O Diyos, purihin ka sa panibagong sila. Hallelujah, O Diyos. Oh. Ako ay tatakbo. Ngunit di mahabol, Lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo, ngunit di mahabol, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agila ay maiilan lang nang may panibagong sila. Ako ay agilang maiilan lang nang may panibagong sila. Ikaw ang angin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nanggagaling. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Purihin ka, O Diyos, sa
panibagong sigla. Kami ay tatakbo, hindi mapapagod kailanman. Sabay-sabay po nating awitin. Tatakbo, ngunit di mahahabol. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay, pagkat pag-asa mo ay nasa iyo. Tatakbo, ngunit di mahahabol. lalakad, di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo, ngunit di mahahabol. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agilay, kaiilan lang. Nang may manibagong Sabay-sabay po nating i-declare. ay akin lang, painigan lang. Nang may manibagong sila, Ikaw ang aming nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng bagyo na nagngangaling. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agilay, kaiilan lang. Nang may panibagong sila, ako ay agila. painigan lang. Nang may panibagong sila, ikaw ang amin na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng bagyo na nangangaling. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Sige nga po, isa pa pong malakas ng palakpak sa lahat ng pinalalakas ng ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyong presensya ngayong umaga. Sino po dito yung patuloy na namamangha dahil nung tinanggap niya ang ating Panginoong Jesus, grabe yung transformation na ginawa niya sa buhay mo, hindi lang sa'yo, dinamay niya pa pati pamilya mo. Amen? Ngayong umaga, naway alalahanin natin na hindi ka lang basta kung sino ka lang. Ikaw ay anak ng Diyos. Kaya sana ngayong umaga, pasalamatan natin ang ating Diyos dahil sa dinami-dami ng magagaling na nasa labas. Sa dinami-dami na mas mababait na nasa labas, ikaw yung pinili niya. Ikaw yung nakakaranas ng presensya niya araw-araw. Naway ngayong umaga, sabay-sabay nating pasalamatan ang ating Diyos sa privilege na binigay niya sa atin. Dati, hindi tayo parte ng lahi ng Diyos. But because of His love and His grace, sinama niya na tayo sa kanyang lahi. Kaya naman, nararanasan natin ang mga pagpapala na hindi natin deserve. Dahil yun sa kanyang grasya. Ama, maraming salamat dahil nakilala ka namin sa buhay namin. Salamat dahil binago mo kami at binabago araw-araw. Salamat, Lord, sa mga champion moments namin for the whole week. Di man namin to sabihin sa lahat. But kami mismo, nai-experience namin, nawi-witness namin, Lord, na totoong buhay yung Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran.
Dahil lamang sa iyong biyaya, Ama, kaya kami nandito ngayong umaga. Dahil lamang sa iyong biyaya, Ama, kaya kami nakakasamba pa din sa iyo. At bilang pasasalamat, ibibigay namin ang aming buong puso upang sambahin ka, awitan ka ngayong umaga. Hallelujah, Jesus. Oh, purihin ka. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. O Diyos, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming sasambahin. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming paglilingkuran. Salamat, Ama, sa pribilehiyo at sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang sambahin ka ngayong umaga. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. O Diyos, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin.
ako magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Kay buti mo, O Diyos.
We welcome your presence in this place. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Holy Spirit, move in this place right now and fill our hearts, fill our lives. Sige po, let us welcome the Holy Spirit in this place. Taas niyo po ang inyong mga kamay, taas niyo po ang inyong mga tinig, at yakapin natin ang presensya ng banal na Espiritu sa lugar na ito. Holy Spirit, be in this place. Inhabit the praises of your people. Ibuka mo ang iyong bibig. Tanggapin mo ang banal na Espiritu sa lugar na ito. Holy Spirit, you are in this place. Holy Spirit, we welcome you here. Sige, hayaan niyo kumilos ang banal na Espiritu sa lugar na ito. Tanggapin niyo siya sa inyong buhay. Pupunuin niya ng pagsamba ang inyong labi, ang inyong tinig. Pupunuin niya ng banal na Espiritu. Hindi kami titigil until we reach that point in this place. Hallelujah! We welcome you. Kumilos ka sa lugar na ito. Bawat kabataan, bubuksan mo ang nabi nila. Ang lolo at lola, magsasalita ng pagsamba. Bawat magulang, pupurihin ka ng aming mga tinig at sasabihin namin, magliwanag ka, Panginoong Jesus, kumilos ka sa lugar na ito. Hallelujah! 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 We speak against every sickness in this place. We speak and we rebuke any spirit of deception in this place. We rebuke any spirit of doubt in this place. We rebuke the spirit of despair in this place. Hallelujah! Hallelujah! Sa lahat ng panahon, Diyos ka at hindi ka magbabago sa aming mga buhay. Hallelujah! 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 We welcome you, Holy Spirit, move in our lives. Overflow! 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 Hallelujah! Isigaw mo ang panalangin mo sa Panginoon sa lugar na to. Sige, isigaw mo! Isigaw mo ngayon! Diyos, kailangan ka namin! Kailangan ka namin! We are here representing our family, representing our communities, representing everyone that we know, and we are saying, Hallelujah! Sa lahat! Diyos ka sa amin, sa lahat ng Nariyan! oras, kailan pa sa amin, Panginoong Jesus. Dakilain ka sa buhay ko, Sa lahat ng panahon! sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin, Panginoong Jesus. Dakilain ka sa buhay ko. You have filled this place.
Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat, Jesus Christ. Salamat, Father God. And this morning, isang tanging panalangin po. Para po sa lahat ng hindi namin kasama ngayon, Panginoon. We will always pray for them. Para po sa nanay namin, para po sa tatay namin na may sakit, na nasa bahay at nasa ospital. Pwede niyo po bang hawakan ang inyong katabi? Hawakan po natin sila. We are interceding for healing sa mga oras po na ito. Sama-sama as one faithful community. We declare healing mula po sa kanilang ulo hanggang sa kanilang talampakan. Sa dakilang pangalan niyo, O Diyos. Their medicines are effective. Tama ang doktor na ibinigay mo sa kanila. At makikita namin ang inyong himala na kumikilos at nagsasakatawang buhay, Panginoon. They will be walking and testifying very, very soon. At sa mga susunod na araw, hindi na po siya ang katabi ko. Pero katabi ko na si Mama, katabi ko na si Papa, katabi ko na si Lola, katabi ko na si Lolo. Katabi na namin sila sa lugar na ito. Dahil pinagaling mo na sila. At kung kayo po mismo ang nangangailangan ng kagalingan, by faith, receive it now and testify after you receive it. Huwag ka mahiyang magpatotoo. Kasi pagkilos yan ng ating Diyos Ama. Panginoon, salamat sa kagalingan, salamat sa pusong handang maniwala at magtiwala ng paulit-ulit. Salamat dahil tataniman mo kami ng inyong salita sa mga oras na ito at hindi yon nanakawin ni Satanas. Lalago ito sa aming buhay at mamumunga 1,000-fold. Salamat, Panginoon, sa inyo lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Malakas na palakpakan para po sa ating Panginoon Jesus. At samahan niyo po akong magdeklara ng ating declaration. I believe in the Father, Son, and the Holy Spirit, that I am forgiven and saved with blessings to inherit. I am loved, favored, gifted, and anointed, and I believe it. Miracles in my home, campus, and workplace, God will show them. No weapon formed against me will prosper. I am not a loser, I am a real winner. Here to trust and obey my leaders to conquer. With God, I am a fighter and not a quitter. Daily, I will pray and read the Bible. To weekly faith groups, I am accountable. Worship on Sundays, I am available. Daily sharing the gospel, I am able. Whatever happens, we will move forward. We will not quit, for we are God's stewards. Make things happen, for we are not cowards. Bringing down God's glory is our reward. 2025 is the year of forward to fulfillment. Tayong lahat ay makakaupo na po. Maganda po yung panahon ngayon
Pero nung nakalipas na araw, madami tayong na-receive na news feeds na signal number 5, signal number 3 dito sa atin. At masasaya ang mga CYOD, ang mga estudyante dahil ilang araw walang pasok. Wala nang ibang prayer kung hindi mga maging abangers na bukas, sana walang pasok. Hindi na inintindi yung salanta ng bagyong darating. Pero, ang galing lang talaga ng Diyos kasi iningatan niya po tayong lahat. Marami pong nag-pray, maraming nanalig, at ito po, patotoo na ang Diyos ay dumidinig sa maraming prayers. Pero syempre, may mga estudyanteng at mga na kunya-kunyari na suspend yung government work. Wala namang ulan, suspend pa. Nasaan na ba yung bagyo? Wala naman. Alam mo po, hindi mo talaga mapiplease ang lahat ng tao. Iba't ibang tao, iba-iba ang perspektibo, iba-iba ang pananaw. Pero kaya nga po may warning. Ang warning po tinitindihan para po mag-ingat ang mga tao. The reason why I mentioned about these things is because I'm going to talk about perspective, and I'm going to talk about pananaw and worldview. And this is all about generosity. Again, in the last of the series of Changed by God's Grace, let's talk about open heart and open hands. Can you tell your seatmate our topic for today? Open heart, open hands. And this is our aim, to examine Lydia's life. Ito po ang ating topic ngayon, si Lydia, as a model of a gospel-oriented generosity. Yung generosity po ni Lydia ay nakasentro sa gospel. And to inspire us as believers to live with open hearts and open hands and a missional purpose. Dear Almighty Father, we thank you that you are with us. Niyayakap niyo po kami at pinauunawa niyo po sa amin ang inyong mga salita. At hayaan ninyo ang salita ninyo ang magmulat ng aming pananaw kung ano ang nais mo pong gawin namin o hindi namin gawin. Maitanim nawa ito sa mga matatabang puso namin at magbubunga po ito ng ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Open heart and open hands. Let us all stand up po and let's read the Word of God. Pwede po ba yun? In Acts chapter 16, if you can see it po, Acts 16 verses 11 to 15 and verse 40. If you can see it, from Troas, we put out to sea and sailed straight to Samothrace. And the next day, we went on to Neapolis. From there, we traveled to Philippi, a Roman colony, and the leading city in the district of Macedonia. And we stayed there several days. On the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord, to respond to Paul's message, when she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me as a believer in the Lord, she said, and she persuaded us. So the Lord bless the reading of His word. We can now be seated. Before I discuss about the life of Lydia, let me just define two words today. The first word, because we're talking about gospel-oriented generosity. The first word po is the gospel. Pag sinabi pong gospel, it is what we call as mabuting balita
or good news. Ano po ba itong good news na ito? Na si Jesus po, yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan, at yung kanyang pagkabuhay na magmuli. So ulitin ko po, pag sinabi pong gospel, ito po yung mabuting balita tungkol kay Jesus. Na siya ay pinanganak, siya ay nabuhay, siya ay namatay, at siya ay nabuhay magmuli. At anong epekto nito sa atin? Na meron pong kapatawaran ang kasalanan. Mahalaga po ito. Na meron pong panunumbalik ng relasyon sa Diyos. At meron pong buhay na walang hanggan kung ikaw at ako ay mananalig. At dito po nakapaloob sa kapatawaran na yan na ikaw ay mahal ng Diyos. Pakisabi po sa Kanya. Kasi kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka niya ililigtas sa kasalanan. At paano ka niya iniligtas nung siya'y namatay sa krus? At ano pa? Na tayo, kasama sa gospel ito naligtas hindi dahil relihiyoso tayo. Tayo naligtas because of His grace. Somebody shout the word grace. Yes, we did not do anything. It's all because of the grace of God. At dahil dyan, niyayakag tayo ng gospel kung naintindihan natin ito na magbago ng buhay. Sikuhin ang seatmates, magbago daw. Yan. So lahat ng nakakarinig ng gospel, lahat ng nakakaintindi ng gospel, maglilid ito sa mahal pala talaga ako ng Diyos, napakabuti pala talaga ng Panginoon, kaya naman nababago ang buhay. So kung ikaw ay dumadalo, nakakapakinig at walang pagbabago ang iyong buhay, baka kailangang basahin pa natin mabuti ang gospel, ang salita ng Diyos, kasi yun po talaga ang epekto nito. Now, ano naman yung generosity? Pakitanong sa seatmate mo, may idea ka ba kung ano ang generosity? Meron. Napakagaling na translator sa Tagalog. Ang generosity po ay willing and joyful giving of our resources. Hindi ka napipilitan, masaya kang ibinibigay ito, pwedeng resources, ano man ang meron ka, pwedeng kabutihan, kabaitan, this is very important, na hindi ka umaasa ng pagbabalik. Ginawa mo yon kasi gusto mong gawin. Ginawa mo yon kasi masaya kang ginawa yon. Kahit hindi napansin, kahit hindi na post sa Facebook, kahit hindi nabate, okay ka lang kasi you're a generous person. At ito'y nagpapakita na ang values ng taong generous ay others above myself. Kasi kung hindi mo pinapahalagahan ng iba kumpara sa iyong sarili, you will never ever be generous. Na ang gusto ng generous na tao, mag-serve. Ang gusto ng generous na tao, mag-bless. At ang madalas sa hindi, sacrificially done. Ate, Teacher Mitch, paano naman yung sinasabing self-care? Paano naman yung sinasabing unahin mo ang sarili mo? Hindi ko po yata nakita yun sa Bible. Nakita ko po sa Facebook, sa labas. Yun ang promotor nun. Paano naman ako? Sino naman mag-aalaga sa akin? Kung naintindihan mo ang gospel, ang Diyos, sa pamagitan ng kanyang mayamang biyaya, mahal na mahal ka, ibibigay niya lahat para sa'yo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kaya yung nakakaintindi ng gospel, secure. Yung nakakaintindi ng gospel, alam na alam niya yung katotohanang ang Diyos ang bahala sa akin. And if you're very sure of that, then that's the time that you can reach out to others because you yourself is full, F-U-L-L, of the love of God, of the goodness of God. Kaya hindi pwedeng maging generous apart from the gospel. Kaya tingnan natin, anong relationship ng dalawa? Anong relationship ng gospel sa generosity?
2 Corinthians 9:15. Thanks be to God for His indescribable gift. So, nagpapasalamat yung Philippian church, yung Corinthian churches, kasi naintindihan nila na napakatindi ng regalong kaligtasan. Napakatindi ng regalong biyaya ng Diyos. At dahil nakakaintindi sila, ang response nila, maging generous. Kaya po ang gospel, ang mabuting balita, ang totoong source ng totoong generosity. Kung hindi mo naiintindihan kung gaano ka-generous ang Diyos, hindi ka rin magiging generous sa ibang tao. At dahil naintindihan mo ang generosity ng Panginoon, na sa dinami-dami ng tao, ikaw ang naligtas. Sa dinami-dami ng estudyante, ikaw ang nakagraduate on time. Sa dinami-dami ng mga nagtatrabaho, ikaw ang pinagpala ng Diyos ng magandang trabaho. Ang tugon mo doon ay pagbibigay ng iyong sarili, pagbibigay ng iyong resources out of gratitude and out of love. Kaya po, kung hindi natin to alam, if the mind is closed about this, the hearts are closed, the hands are also closed. At alam niyo po ba, habang gumagalaw yung gospel sa puso ng tao, na araw-araw mong naiintindihan kung gaano ka kamahal ng Diyos at kung gaano kanya iniingatan at hindi pababayaan, ang natural fruit nun, ang natural na bunga nun, generosity. Ikaw na pinatawad ng Diyos, naiintindihan mo yan sa ilang sablay-sablay mo, ang natural fruit nun, magpapatawad din ako kahit hindi siya humihingi nito. Ikaw na nabiyayaan ng pagpapaaral sa sarili mo dahil may ginamit na mga kapatiran para mag-aral ka, when it's your really turn to be blessed, ikaw rin magbibigay sa CYOD o kung sino mang kapitbahay o kamag-anak mo na paaaralin mo ng anonymous ka pa. So ang sinasabi natin, ang gospel at ang generosity dikit. At hindi ko maiintindihan yung nagsasabing naiintindihan niya yung gospel, tinuturo niya yung Biblia, pero maramot. Tikom ang kamay at tikom ang puso. In Acts 20 verse 35, everybody let's read this. In everything I did, I showed you that by working hard in this way, we must help the weak, remembering the words of the Lord Himself. It is more blessed to give than to receive. Ang sabi po doon, helping those who are weak. Diba? Meron nagsabi sa akin yan, ate, ako nga yung weak Di ako dapat yung tulungan. Meron pa yan. Diba? Give to the poor. Ate, ako nga yung poor. Walang-wala talaga. Meron pa pong weaker at meron pa pong poorer sa atin. Ang sabi ni Jesus, whatever you do to the least, L-E-A-S-T of my brethren, as in, meron talagang walang-wala pa sa'yo, yun ang tulungan mo. Yun ang alalayan mo. Pag tayo nagiging generous, ipinapakita natin ang gospel in action. Satsat tayo ng satsat, okay naman yun. Pero iba kapag ang gospel ang nag-uudyok sa atin na ipakita yung attitude of gratitude natin sa mga tao. So let's talk about 3 things today about gospel-centered generosity. Number 1 po is to receive the word. Number 2 po is open the home. And number 3 is multiply the mission. R-O-M. If you're writing it down, pero kung sobrang talino ninyo at matatandaan nyo lang talaga lahat, sabi mo sa katabi mo, di bali wag ka magsulat. Kayang-kaya ng brain cells mo yan. Okay, number 1 po. Para maging
gospel-centered, oriented ang ating pagiging generous. Number 1 po is to receive the word. What does it say po? Receive the word. Lahat po ng kababaihan, sabihin po yon. Lahat po ng kalalakihan. Okay, in Acts 16:14, nangaral sila Paul. May isang babaeng nakikinig. Pakisigaw ng lahat, nakikinig. Yan. Kaya po, unless we listen to the preaching of the word, unless we listen dun sa mga faith groups natin, when the word is being broadcasted, there will not be any transformation of lives. Si Lydia, katulad mo lang na minsang naimbitahang dumalo, katulad mo lang na minsang naimbitahang umupo sa faith group. Pero dahil nakinig siya, yun ang participation niya, nakinig, sikuhin mo ulit siya, nakinig. Hindi nagte-text, hindi nagfe-Facebook, hindi lumilipad ang isip, nakinig. Ito ang ginawa ng Diyos. Every time you do one thing, remember this, may isa kang maliit na aksyon, ang Diyos may gagawang ilang beses katapat nun. Ang ginawa niya lang, nakinig. Ang ginawa ng Diyos, the Lord opened her heart to respond to Paul's message. Isa lang ginawa niya, nakinig lang. Ang ginawa ng Diyos, nakikinig siya. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Ang sinabi kasi ng Bible, si Lydia po is already a worshiper of God. Kaya sa totoo lang, sensitive na siya sa galaw ng Diyos. Now, I'd like to talk to every one of you, even sa online. It's one thing to be an attendee, but God is not looking for attendees in John chapter 4. The Lord is looking for worshipers. At anong ibig sabihin ng worshiper? Nakikinig sa Diyos. Nag-aalay ng puso sa Diyos. Kaya when the Lord opened her heart, kakaiba ang ginawa ng Diyos sa kanyang puso. Ginawa itong, bukas na bukas sa ginagawa ng Panginoon. Listen, brothers and sisters. Itong Bible na hindi natin pinapahalagahan ang pundasyon ng matibay na buhay. Remember the illustration of the Lord that there were two builders, the one that built on the rock and the one that built on the sand. May bagyo ang buhay. Mabuti pa nga ang Pag-asa, nagbibigay ng warning signal. Pero sa maraming pagkakataon, dumadating ang pagsubok, dumadating ang mga problema ng walang warning mula sa Pag-asa. Pero sino ang matibay? Yung mga humahawak sa tinanggap na salita ng Diyos. Kaibigan, habang pinakikinggan mo ito, habang inaaral mo ito, hindi basta ganun lang yon. Pinalalakas mo ang iyong loob. Pinatitibay mo ang iyong pananalig. At yung tibay ng loob, yung lakas ng loob na nararanasan mo, yun ang angkla mo pagsugpo sa mga pagsubok ng buhay. Kaya po, ang mga tao ngayon, bisi-bisihan. Ang mga tao ngayon, walang panahon sa Biblia. Pag-a-attend ng church, kantahan lang o masabi lang nandun. Pero pag Word of God, text pa more, tulog pa more. It's natural. But you realize that this Word of God that is placed in the open heart, ito ang magpapatatag ng pananalig. And what pleases the Lord is not our attendance. What pleases the Lord is not even our service. What pleases the Lord, brothers and sisters, is faith. And faith comes by hearing, and hearing of the Word of God. Kaya ang hamon ko po sa ating lahat, hawakan natin ulit ang mga salita
ng Diyos. Panghawakan natin ang mga katotohanang ipinapangaral dito kasi when we receive the Word of God, that will totally transform our lives. Kaya po yung generosity, yung pag-abot mo sa ibang tao, pag-unawa mo sa ibang tao, it always begin with a transformed heart. Maliban mabago ang puso natin sa pamagitan ng katotohanan nito, hindi tayo magiging understanding. Hindi tayo magiging generous. Kasi akala ng iba, pag may pera ako, tsaka ako magbibigay. Pagka feel ko, tsaka ako siya patatawarin. Pagka may sobra akong oras, tsaka ako magsuserve. Kung meron akong okay na oras, tsaka ako gagalaw sa bahay namin. Pero sa ngayon, dami kong problema. Hindi po ganon. Ang kabutihan po, yung kindness, nagsisimula sa isang puso na malambot sa pag-ibig ng Diyos. Kaya naiintindihan natin yung mga kasama natin sa bahay na hindi generous. Kaya naiintindihan natin yung mga kasama nating ang tigas ng face. Naiintindihan natin yung mga taong ano ba to? Walang kusang palo. Because their hearts are not with the Word of God. Sarado ang puso sa salita ng Diyos. Kaya anong gagawin natin? Dakdakan ng dakdakan? It doesn't help. Kailangan nating gawin, ipag-pray, sharean ng maganda ng salita ng Panginoon. Because when the Lord works in the heart of person, siya ang magbubukas sa puso ng tao. At pag bumukas ang puso ng tao, papasok din ang pagbabago. I cannot hear your amen. What is the first word for today? Receive the Word. Receive the Word. Let me remind you, God and His Word, they are one. Magmula po nung naging believer ako ng Panginoon, and the first person who came to me was just a random person. He gave me a booklet, and that's the same booklet about 36 years ago that I'm trying to ask the CYOD to fill it up and use it, the violet booklet. He gave it to me and sabi niya sa akin, sagutan mo to, next week mag-aaral tayo. But mula noon hanggang ngayon, di niya pa ako nabalikan para pag-aralan namin yon. Pero dahil bumukas na yung puso ko nung unang attend ko, inaral ko po yung mga verses na yon on my own. Sabi ko, kung totoo yung narinig ko, mangusap ka sa akin. Inaral ko po yun. At magmula nung unang araw ng pagdalo ko hanggang ngayon, itinuro sa akin ng Panginoon na ang paggalang sa salita ng Diyos at paggalang sa Diyos ay iisa. Because God and His Word, they are one. That if you are a believer of God, you are a believer of the Word. And if you are a lover of God, more than anything else, you are the lover of the Word of God. At yung Word, yon ang nagmamanifest into reality. The second one is open the home. Okay, bumukas na yung puso, umiiyak na sa praise and worship, umiiyak na sa preaching. Acts 16:15. Ito po si Lydia to. Si Lydia lang ang nabuksan ng puso. Si Lydia yung nakinig. But when she and the members of her household were baptized, sipin mo, siya lang yung nakinig, nabautismohan yung buong bahay. Anong ibig sabihin? Shinare ni Lydia yun sa pamilya niya. Hindi niya tinago. At malamang kaya umuo yung kapamilya niyang mabaptize na kinatatakutan ng marami kasi nakita ng mga kapamilya niya kay Lydia yung transformation. Brothers and sisters, Christianity is not just about attending a church or wearing a faithful church or CYOD shirt. Christianity is all about transformation of lives. Ang business natin, baguhan ng buhay. Ito ko noon, ito ko ngayon, in progress because of the grace of God. Nung nabautismuhan siya, ang sabi niya doon sa mga
nagba-Bible study sa kanila, pwede po ba pumunta po kayo sa bahay namin? Pwede po ba, please, please. And look at the words. She persuaded us. Tagalog. Ano ginawa ni Lydia? Hinimok-himok. Sige na po, punta na po kayo. Busy sila Paul. Pasensya na, busy kami. Sige na po, punta kayo. Alam mo yun? Samantalang ngayon, yung faith group leader, kailan ba tayo magpa-faith group? Busy pa po. Okay na lang. Di po, if we know the word of God is of the essence, pipilitin natin, ipipersuade natin ang mga faith group members natin, mag-faith group na tayo. Hindi ka pwede ngayon o bukas pwede ka na ba? Hindi susukuan. Kaya ako po, kapag hindi ready yung mga faith group ko, kung sino yung ready, yun ang tuturuan ko kahit isa lang. Kasi yung isang tumugon, mahalaga yun. At do not underestimate the power of one person. Kasi pwedeng yung isang bata na yon na tumugon at hindi mo kinancel, pwedeng siya pala ang pagsisimula ng isang church sa kung saang lugar. Kaya po, she did not just receive the word. She opened her home. She was very bold and intentional na magsuserve ako sa Panginoon. Hindi lang ako, kung hindi yung buong bahay ko, ipapagamit ko sa Diyos. After Paul and Silas came from prison, they went to Lydia's house. Sipin mo? Where they met with the brothers and sisters and encouraged them. Yung bahay ni Lydia, hindi ganito kadami ang ilaw. Yung bahay ni Lydia, hindi carpeted, hindi ganito kaganda ang sound system. Pero alam mo kung bakit maraming dumadalo doon? Kasi doon sa bahay ni Lydia, nag-e-encourage sila sa isa't isa. Hindi sila nagpuput down ng tingin-tingin ng pangit nito. O di kaya, ngayon lang dumalo, late pa. Mga tinginan na hindi nakaka-encourage. Hindi natin alam ang kwento ng lahat kung bakit nahuli siya. Hindi natin alam kung bakit ngayon lang siya nakapunta. Wala tayong alam, hindi tayo judge. But let this be a place of encouragement. You are in a problem situation. But it doesn't stop you from encouraging others. Kasi generous ka nga eh. Di ba nila alam, may problema din ako, may journey din ako. Sino bang wala? Meron ako. Meron ka din. Pero dahil generous tayo, hindi natin inuuna ang sarili natin. Kasi Lord, ikaw ang bahala sa akin. Basta ako, aabot ako, mag-e-encourage ako. Yun ang ibig sabihin ng kabutihan. Meron kang ginagawa na mahirap, pero ginagawa mo pa rin. At yung maliit mong kabutihan, gagamitin ng Diyos yun. Pwedeng ikaw, nagpakain lang ng chooks to go, sabi ni Pastor Amin, salamat po sa ilang buwan na nagpapakain po tayo ng mga CYOD ng chooks to go every lunchtime. Binubusog natin ang tiyan, pero yung chooks po, kung sa bahay ninyo, 1:5, dito 1:15. Pero okay lang. Pero ang kabutihan po ng marami nagkakaloob is a blessing to other students na pwedeng dito lang sila kumain ng lunch. Naglakad mula sa lugar nila para makadalo lang ng pagsamba. Never underestimate your power to be kind. Look at the persons around you, kindness. Isa pa po, kindness. Yes. At ang hirap maging mabuti kung ang puso mo punong-puno ng galit. Grabe kung ako nga nagdusa ako magdusa din sila. Ang hirap niyan. Walang ganyan. Sabi mo sa seatmate mo, walang ganyan. Pero meron talagang ganyan. Wala dapat ganyan, pero meron.
Hindi ko maintindihan. I cannot understand if the Word of God is living in our hearts. At lagi mo naaalala yung gospel kung paanong nakakatayo ka dahil sa biyaya ng Diyos. I really 100% believe that you will be generous and understanding. Kasi walang puwang sa puso ng taong puno ng kabutihan ng Diyos ang kahit anong sakit at pagdurusa laban sa mga words and the past hurts and pains. Now listen everybody and listen well. Yung kindness, lumalaki ang pamilya mo. When you open your home, that means this is not just for my family, but I have another family and another family and another family. Now, I would like to ask you, marami na po ba kayong connection? Marami na po ba kayong kapamilya? Yan ang isang pinagpapasalamat ko. Ever since I became a believer, lumaki ang pamilya ko. Introvert po kasi ako. Hindi lang halata. Wala po, bahay lang talaga kami. Kami-kami lang magkakapatid, kami-kami lang ng nanay-tatay ko. Wala rin kaming kamag-anak kasi puro nasa abroad na. Kami lang po, dahil si nanay, sabi niya, Pilipino tayo, hindi tayo pupunta sa ibang bansa. O yan, nandito kaming lahat sa Pilipinas ng pamilya ni nanay. So kami lang. Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, nag-volunteer ako sa Kids of Destiny, ala Kids of Destiny doon, dumami na po yung kapamilya ko. At nag-serve po ako sa church, dumami pa rin. At dumami ng dumami hanggang umabot po ako sa inyo. Ang sinasabi natin, sa oras ng kagipitan, sa oras ng pangangailangan, maganda yung maraming nakasuporta sa'yo kahit prayer po yan. At hindi ko sasabihin prayer lang yan. Never underestimate the power of even one prayer. Matindi yun. Matindi ang epekto ng isang nananalangin sa Panginoon. Pero paano kung marami? At nangyayari yon kapag marunong kang mag-serve, marunong kang umabot. Now, lahat ng nalalovestruck ditong kabataan, wag nang itaas ang kamay. Pag na-lovestruck yung kabataan, walang nanay, walang tatay, walang kaibigan. Kasi lahat kayo, kontra kay ano. Hindi nyo nakikita ang puso niya. Hindi nyo siya gusto. Lahat kayo, hala, pag nalalovestruck, wala ng pamilya. Wag. Kasi once na mabuksan ang mga mata mo sa realidad ng pagkatao ng boyfriend mo o girlfriend mo, makikita mong sila pa rin ang aalalay sa'yo. No, tama. Hugot. Tama. Kaya yung mga ine-etsapuera ng nai-inlove, huwag kayong maniwala doon. Inlababo nga duleng, dokleng, bulag. So lalo pa nating abutin kasi kakailanganin talaga nila ang tulong ninyo. Pero, sinisisi ako ng ibang mga hindi pa nag-aasawa ngayon. Sabi daw nila, Ate Mitch, kasi ikaw binawalan mo kami na makipag-boyfriend pag nagka-college pa. Sabi mo, wag magde-date. Kaya, sabi nila, kaya daw hindi pa sila nag-aasawa, gawa ko. Talaga ba? Gawa ko? Patawad. Pero isa din po yun. Wag naman bakuran. Hindi ko sabi totoo yun, ha? Pero hayaan nyo silang makihalubilo, makisama sa iba. Kasi hindi lang ikaw ang mundo nila. Pag nakita nila yung malawak na mundo at tama ang napalaki mo sila ng tama, babalik at babalik sila sa iyo at makikita nilang iba ang nanay ko, iba ang tatay ko, iba ang church ko, iba ang ka-faith group ko. Kaya po, walang paliitan ng mundo. Maliwanag? Okay, and the third one is multiply the mission. Ito si Lydia. Ni-receive ang word, inopen ang home. After Paul and Silas came out of prison, they went to Lydia's house. At doon sila nag-encourage with one another. Now, ito pong place ni Lydia, si Lydia lang yung nabuksan yung puso, ha?
Si Lydia lang. Pakisabi sa seatmate mo, si Lydia lang. Pero si Lydia, nag-multiply ng maraming missionaries. Kaya po, when I look at you, especially, I told this to you, May and friends, and Ara and friends, when you were younger, I told this to you before. The reason why we have named CYOD is CYOD, because you are Campus Youth of Destiny. Hindi ko alam na yung isang naimbitahan dito, isang Karen yon. Hindi naman Khaled Karen. Isang Karen, pero isang media team. Diba? At meron pang dagdag na iba pang mga bagay. Isang naanyayahan na Jamie. Isang naanyayahan na Jimboy na naging couple. O, diba? Hindi mo pa alam. At yung makakaibigan pa ni Jamie and Jimboy, hindi mo alam eh. Yun po yun. Every time we give for the ministry, every time we extend help, kahit words, or money, or time to a certain person, never underestimate kung hanggang saan aabot yun. Kasi nga we're talking of destiny eh. Magkakaasawa yun. Magkakaanak yun. Magkakaapo yun. So we're talking of one, but it talks about a generation. Kaya po, every time we give for the Lord, 100 pesos, 200 pesos, hindi mo alam kung saan aabot yung kornetong 20 pesos. Yung 100 pesos. But let me just give a clarification. I'd like to mention the word tithing. Okay? Tithing, we are no longer under the law of tithing. Because it's clearly stated in the Bible that tithing is in the Old Testament. At kung under the law tayo, at required tayo mag-tithe, ang ibig sabihin nun, lahat ng tithing law susundin natin. Hindi natin kaya yun. Kasi Sabbath pa lang, itatithe mo yung ilang oras bawat araw. Bagsak na tayo. 10 minutes ka nga lang mag-devotion, lagapak ka na eh. So, hindi natin nasusunod yon. Pero, pagdating ng New Testament, we are no longer under the law of tithing, but it's a principle. And ang sabi doon, love the Lord not with 10%, but love the Lord with all your heart, with all your might, with all in all. So ang sinasabi, napakaraming Christian, naghihirap yung kapatiran. Di siguro yan nagtatites. Tingnan mo ako, nagtatites ako, okay ako. Okay, praise God that you're applying the principle of tithing. But do not use it na maging prideful tayo. Because God hates pride. Hindi ka pinagpapala financially because you're a tither. Pinagpapala ka because that is the effect, that is the consequence of your commensurate giving. Kasi pag nakita na ng kalangitan na may pride sa puso mo, you are following the law. You're just like the Jewish people. And that is what God hates. Example. Prinsipyo to Ako, hindi pa po nagtatrabaho ang mga anak ko. Isa pa lang yung dalawa, yung kumikita-kita. Pero, I'm expecting them to give. Sa isip ko. Bibigyan nila ako. Pero hindi ko sineset kung magkano. What if I tell them, okay, Carl, Elise, pwedeng ikaw 2,000, pwedeng ikaw 2,000 din? If they give me 2,000 and they told me, yan Mia, bayad na ako, 2,000 yan, masaya ka na. What would I feel? Yes, nasunod ako, 2,000. But I don't like the attitude. And I don't think I'll be happy with my child fulfilling the 2,000 without the love.
Mas iisipin ko pa yung, 1,000 po muna ngayon, pero sisikapin ko pong mabuo yung 1,000 pa more next week. I would understand that as long as He keeps on communicating with me. What am I saying? A lot of us are hanging on to the, 10%, but our hearts are already rebelling. Why? Lord, nagbigay naman ako, but may sakit ako. Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? But God looks at the heart. He wants you to give on the basis of that principle, but because of your L-O-V-E, love. God is looking for the love. It's not out of obligation, but it's because He loves you. Your children loves you, that's why they're giving it to you. Every time we serve, yan Lord tinan mo nag-faith group ako, may picture. Lord nag-practice ako, may picture. Lord nag-usher ako, nakakulay pa ako, nag-intercede ako, ito po nakakulay. Okay, fine. You did it. Congratulations, you did it. Pero where's the heart? And that's the reason we become prideful and we look down to people na hindi ganun. Pero kung merong magsisimula ngayon na binago ang puso at pananaw when it comes to serving the Lord, when it comes to being generous in terms of resources and time, naniniwala ako na pag-ayos ang puso at binago ng Diyos ang puso, maraming Lydia ang mere-raise up pa po natin. Perspective. Napakahalaga po ng tamang perspektibo. When you look at a problem ka lang. Mitch ako. At hindi lang Mitch ang kaharap mo. May Jesus pa ako. May Holy Spirit pa ako. May Father God pa ako. May faithful community pa ako. So kakayanin ka namin by the grace of God. Bakit? Because God has already opened your heart and God has already opened your hands. Si Cornelius and Lydia, kilala niyo po sila para sa mga nag-aaral ng Biblia. Ordinaryong tao, wala naman masyadong natayong churches, pero bakit naisulat ang pangalan dito? Yung babaeng matanda na nagbigay ng coins dun sa church, hindi naman 1 million yun, pero bakit nailagay? It's because of the attitude of the heart. Kaya, tignan mo ako ngayon, ang kapatid, matindi ang epekto ng kabutihan, matindi ang epekto ng pagiging generous, but we will not be generous apart from the gospel of our Lord Jesus Christ. This morning, we need to pray. We need to pray for a better perspective in life. May problema ka, meron din ako. May challenge tayo as a church, but it doesn't stop us from believing in the power of the gospel. Okay? Now, I'd like you to follow these instructions. Number 1, you need to have a partner today. And number 2, tatanungin mo siya sa 3 puntos kanina kung alin yung kailangan niyang i-apply sa kanyang buhay simula ngayong linggong ito. Pwedeng isang thought dun sa message. And then number 3, magpa-pray po tayo together with your partner. Pag nagsabi siya ng prayer request, wag mo ikalat. Ipag-pray mo lang siya. Pwede yun? Okay, number 1, stand up and have a partner. Number 2, share kung ano ang sayo at ano ang sa kanya. And number 3, ask the prayer request and let us pray for that. And later on, number 4, we will worship our God. Sige po, let's all stand up. Yung mga volunteers po natin, I would appreciate if you're taking time to go out and meet another person. If this is your first time, we'd like to welcome you to Faithful. We welcome you here in Faithful. Volunteers, meron pa pong mga walang kaparehas. Sana po we reach out to them. Thank you. Or kung walang lumalapit sa inyo, pwede naman po kayo mag-partner at tanungin mo siya, alin doon ang gagawin mo? Ano ang iyong prayer request? At let's pray about it. Muli po ang ating mensahe sa buhay ni Lydia. Binubuksan ng Diyos ang puso. Tanggapin natin ang salita ng Diyos. At
Buksan natin ang bahay natin, buksan natin ang buhay natin. Let's be generous to the least of God's brethren, to the weaker, to the poorer. And never underestimate yung kindness mo sa isang tao dahil malayo ang maaabot nito. Thank you, Holy Spirit, for moving in our midst. And now I'm inviting everyone to be generous in terms of worshiping the Lord. Lydia was a worshiper. At habang umaawit siya noon sa Panginoon, binuksan ng Diyos ang kanyang puso. I know that today, God is speaking to your heart. He's going to use you to bless multitudes. Let's worship the Lord. Let's remember the grace of God. Remember the first time we received the gospel. Lahat po tayo. Let's worship the very good God with all of our hearts and minds. All my life you have been faithful. Come on, let's open our hearts to sing. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing. Everybody now. Mabuti ang Diyos. Mabuti ka rin. Mabuti kang anak. Hindi totoo na hindi ka mabuti. Mabuti kang anak. Galing ka sa mabuting ama. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Everybody now open our hearts and let the Holy Spirit move. Goodness is running out, it's running out to me. Receive, receive. Goodness is running Receive the love of God. it's running out to me. Praise the Lord. I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. My life laid out, surrendered now. I give you everything. It's running out. Slowly, let's sing that part. Hindi kapos ang biyaya ng Diyos. It's flowing.
Come on, receive it with open arms. Aming Ama, palitan niyo po ang aming saradong kaisipan ng malawak na kaisipan ni Kristo. Ang aming puso ay binuksan muli ng inyong mga salita na mga Lydia kami. Gusto lang namin kayong sambahin. Gusto lang namin po kayong kilalanin. Pero salamat ngayong araw, binuksan mo ang aming puso. At nawa ang pagbubukas ng kamay ang susunod. Sino po ang mga taong gusto ninyong abutin namin at patawarin? Sino po yung mga taong gusto ninyong abutin namin at yakapin? Sino po yung mga taong gusto ninyo pong abutin namin, ipanalangin at tulungan? Help us to be very sensitive. Basta alam namin, Lord, kayo ang bahala sa amin. Noon pa man, tapat na kayo. Patawarin niyo kami sa napakapangit naming pag-iisip na makasarili, mababaw, mukhang kawawa. But today, thank you for that fresh perspective. Thank you for that wonderful worldview. Salamat. Let the power of the Holy Spirit move in every heart today. Replace our grudgy heart with thankful spirits. Salamat sa yakap ninyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Pakiyakap po yung katabi ninyo para sa akin at sabihin niyo pong galing kay Lord yan. Praise God. We can now be seated po. Ayan. So, right now we will now go into our giving part. So, let me encourage you to the verse from Philippians 4, verse 18 to 19. Philippians 4, verse 18 to 19, it says, "At the moment, I have all I need and more. I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus." So, that verse po is a very beautiful verse because from the story earlier of the word, this verse was written by Paul in prison. So, even though in prison, a little context from this verse is naririnig po ni Paul na yung mga taga-Philippians is continuously supporting the mission outside po, kahit nasa loob po siya ng preso. And patuloy na nagbibigay yung mga taga-Philippians sa ministry ni Lord. And right now, what God is teaching us is that they are giving sacrificially and not just for abundance because they really believe na yung mission ni Paul from the outside will reach a greater heights and will reach to more people. So, right now po, we are encouraging everyone to support our missions team, especially those people po na mga nag-reach out to different places para po makawin po ng iba't ibang tao. And also, help us to pray and raise funds for our mission, especially for our upcoming anniversary that will be happening on October 19. So, as we celebrate our anniversary month, we're also opening a race to give our church, and this is by our anniversary pledges. So, naka-flash po sa screen yung different pledges that we can help in order to support the mission of our church for the upcoming anniversary. So, for the pledges, there's 3,000 pesos for 10 packs, 2,000 pesos for 10 packs as well, and 1,000 pesos for 18 packs. So, it is still open up until the last week before anniversary. So, we're encouraging us to give kung ano po yung nararapat for the Lord. So, right now, I'm giving you an ample time po for to prepare for our tithes and offering.
Sige po. Let's pray po for our offerings. Yes, Father God, we praise and glorify you for today. We thank you for all the blessings, for all the provisions that we have received from our everything that we do and from our work, Panginoon. We pray that you will bless all of our needs. You will bless all our generosity that will reach to more missions and to more discipleship and for your glory, Panginoon. Pagpalain niyo po kami sa lahat po ng aming pagbibigay, sa lahat po ng mga maabot nito at sa lahat pa po ng aming mga pagkakaloob para sa inyo, Father God. Maraming salamat, O God. Bless us, Father. And we continue, Panginoon, to pray for each and every one of us that you will continue to grant our needs in the riches of your glory, Panginoon. Salamat, Father God. Bless our tithes and offering. This we pray in Jesus' name we pray. Amen. We can now give cheerfully for the Lord. Marami pong salamat sa ating pong generous giving. Ngayon po, kaya may dekorasyon na ganito ay dahil meron pong CYOD conference. So salamat po sa pag-send po natin ng mga kabataan natin para makadalo po mamaya po 1 o'clock po ang simula ng CYOD conference. Meron po sana akong ipapakiusap, pwede po. Kasi po yung naging Project Isaac po natin mula nung January hanggang last month po, meron po doon ages 10 to 12 na pwede pong balik-balikan. Dahil po sa mensahe ngayon, baka po ako'y nagpa-pray, kami nagpa-pray, na may mabuksan ng puso na mga ilang kapatiran na pwede pong sumuporta sa pagbabalik po namin doon sa iba't ibang lugar na yon para magturo po talaga ng ages 10 to 12 years old. Kasi po madami po yun. Madami-dami po yung babalikan na yon. At tayo naniniwala na pag na-receive yung word, maraming Lydia ang ipapanganak. Sasabihan ko po kayo kung kailan yung mga susunod na pagkakataon. Yung pledge forms po for the anniversary, baka po nililid din po tayo ng Panginoon, either 3,000, 2,000, or 1,000. Fill upan nyo lang po yung form nandun po sa ushers. Hindi po kailangan ngayon. Pero kailangan po naming malaman ngayon kung ilan po ang ating inaasahan na magdo-donate. Kasi po, kung hindi po mabubuo yung 68, hindi po tayo makaka-go sa SM. At pag hindi tayo naka-go sa SM, sayang naman po yung mga i-invite natin na sa iba-ibang lugar na komportable dahil hindi tayo magkakasya dito. So, 68,000 po. Kaya po ni Lord yan sa tulong-tulong natin na support. Muli po, form lang po ang hinihingi namin kung kailang date po ninyo ikakaloob at magkano po. Hindi pa po kailangan ngayon na. Pero ang deadline po ay October 15 kasi po October 19 na po yung ating anniversary. Meron pa po akong isang ipapakiusap sa inyo. Yung aking pong binanggit sa inyo tungkol sa aking sitwasyon, naniniwala rin ako na pag marami nagpa-pray ay mas mabilis ang galaw. Wala pa pong schedule ng operation. Yan po ang pinagpa-pray namin, yung maayos na schedule ng operasyon at mas mabilis mag-respond ang aking puso dun sa magiging operasyon. Kasi po, ano po yun by this age, meron na pong, ano tawag doon? Dati walang angiogram. Angiogram po, pag 50s and above ka na, ina-angiogram at kung okay, go! Pag hindi okay, may angioplasty pa po. And, yeah. At sabi ko, nung bata-bata pa ako, carry bells lang yan. Ngayon, carry bells pa rin naman. Pero we need the prayers of everyone po. Are you with us in praying for this? Amen. Naniniwala naman po ako, nararamdaman ko naman po kayo sa aking puso. Tayo po lahat ay tumayo. Sige po, let's all stand up. Hawakan niyo po ang inyong puso.
Salamat po dahil nandito ka po sa aming puso. Nandito ka rin sa aming community. Lord, pagpalain niyo po ang mga gawain sa Gulod, Mindoro at yung gawain mamaya ng CYOD. Katulad ni Lydia, marami po kayong Lydia na bubuksan ng puso sa mga gawain ng mga susunod na araw. Salamat po, 68,000. Madaling-madali ito para sa inyo. Salamat, inaangkin na namin ang SM. Sa'yo yon, sa'yo yung lugar na yon. At maraming tao doon ang magiging Lydia na mabubuksan ng kaisipan at gagamitin ng mission centers. Pagpalain niyo po ang lahat, lalo't higit ang mga nagkaloob ng merong kababaang loob sa inyo. Sa lahat ng nagsilbi, sa lahat ng mga tumulong, in the name of Jesus, we pray. God bless us. God bless us all.